Hello YouTubers! So, sa video ngayon, i-share ko lang yung naging experience ko or paano yung process ng res bakuna. So, started sa city government ng Cebu City Vax. Tapos meron akong pabakuna.com. Yun. So, doon ako nag-register, nag-encode lang ako ng personal information. Doon, PhilHealth ID, prioritize nila yung mga senior citizen, tsaka yung person with comorbidities. So, yun, yung term, comorbidities. So, yun yung mga, may asthma, may mga hypertension, tsaka high cholesterol, pwede yun. Basta may prescription ka or may minamaintain ka na medicine, yun yung prioritize nilang ma-vaccine. Okay? So, the process, simple lang yun. First, nag-enroll ako sa online nung Monday afternoon. Tapos, nung Tuesday, they already got the text na scheduled na ako for Wednesday afternoon to 12 to 3 p.m. So, yun. So, after nun, yun lang, text, tsaka dinala ko lang yung prescription, tsaka ID, valid ID. So, yun lang yung naging, supporting documents pagdating mo. So, nun. So, nung Wednesday, pagdating ko sa site, pre-register agad. So, first step is dun sa registration. Yung naging site ko is UC Banilad SHS or Senior High School Building. So, yun sa Banilad, banda. So, yun, madali lang. First is, yung registration is, yun, check nila yung prescription, valid ID, tapos bigyan ka nila ng form. Yung form is, tatlo yun. May AstraZeneca consent, yung checklist, tsaka yung pre and post vital signs. So yun, andun yung tatlong form. Yan. So yun yung first step. So fill up ka lang doon ng form. So next step is mag-fill up ka nun sa mga form na binigay ng personal information. Madali lang siya, mga pangalan, age, birthday, tsaka signature lang, tsaka checklist. So yun. Tapos i-encode na nila dun sa computer. Tapos after nun sa step 2 is bibigyan ka nila ng printout na vaccination form. So yun, may QR code, my first dosage, second dosage, tapos scheduled na yun. Yun. So, yun yung naging second na step. After is the third step is yung pre-check ng vital signs. So, BP, oxygen, tapos temperature, yun lang, i-check nila yun. After mo ma-fill up yun, check ka nila doon, may station doon na So, after nun is step 4 is counseling, in which yung doctor kakausapin ka saglit kung meron bang allergies or may karamdaman ka ba ngayon. Doon sa checklist, doon nila i-fill up kung i-check nila ulit kung pregnant ka ba or anything na medical. So, yun yung sa counseling. So, medyo madali lang naman yung line na na-experience ko. Yung ano lang sa akin is mali yung form na binigay. So, binigay ako ng tatlong consent form in which yun yung nakatagal. Kasi each step, kailangan yung form na pilipan. So, yun, medyo natagalan ako sa counseling kasi wala ko song checklist. So, check nyo lang yun. So, after checklist, proceed na sa vaccination proper. So, yun. After counseling, line ako ulit. Tapos, yung vaccination is, yung vaccine pala na binigay sa akin is AstraZeneca. Okay?
So, yun, AstraZeneca. So, wala namang choice sa mga nagpa-vaccine that day, kundi AstraZeneca lang yung binigay. So, wala kang choice na pumili dun sa okay? Sa res bakuna na program. So, kung ano po yung available, yun po yung ibibigay sa inyo. So, after nun, pumasok ako sa room, tapos nag-check lang sila ulit, identity verification. Yung step 5 is identity verification, tapos ano yun? Check lang. Tapos nung nurse, kumuha na ng vaccine dun sa malamig na container na blue. Blue na container na merong ice ata yun. Kung pwede yun ilagay doon, beer below zero. Kasi napakalamig. Umuusok yung pagbukas mo, yung aso ba, gawas. So, muna siya. So, after to, kuha siya gamay, then dosage sa syringe, then inject. After nun, akong na-feel is, ni heavy akong kamot. So, bugat ang left arm nako. Nganong left arm, kay right-handed man ko. So, kung asa ka musulat, asa ka marunong magsulat, hindi nila papakialaman yun. So, yung kabila. So, after nun, yun, tapos na. Tapos, yun pala sa counseling, yun, mention doon yung mga side effects. So, common is headache, lagnat, tsaka kapoy sa lawas. So, normal lang daw yun kasi yung in-inject sa'yo is another form of foreign. Tapos, para mag-react yung immune system mo, magkakaroon ka talaga ng reaction. Yun. Okay? So, after nun sa vaccination, wala na. Intay ka lang ng 30 minutes na post-checking nila, post-monitoring. So, dun sa post-monitoring, 30 minutes. So, ito lang nilagay sa akin, in, tsaka out. 30 minutes interval. So, after nun sa 30 minutes, i-check ka ulit ng temperature, BP, tsaka oxygen. So, yun. Tapos, after nun, kung walang issue, proceed ka na sa encoding. So, kukunin na nila yung form mo. Form na pinilapan mo. So, yung form is iiwan mo dun sa last. Pero, yung vaccination form is iiwan niya sa inyo. Kasi, yun yung copy nyo na for the second dose stage. Yun. So, smooth naman yung naging transaction ko kahapon with So, yung last step is doctor yung kausapin. Parang orientation sa side effect siguro. So, yun. After nun, wala na. Pinapauwi na kami. So, ganun lang ka-smooth yung naging experience ko kahapon. So, sa crowd, most of the crowd doon is mga senior citizen talaga, in which yung priority nila, yung mga person with disability, yun, meron rin. Pero most of the persons na nagpa-vaccine doon is yung mga senior citizen. So, okay. So, makikita mo doon na medyo marami yung senior. So, walang priority na after dun. So, linya ka lang ng linya, tapos lipat ka lang ng upuan ng lipat. So, yun. So, that's how smooth yung res bakuna. So, kung may opportunity po kayo na kumuha ng bakuna, I would recommend po na kunin nyo na yung chance na yun. Kasi, in my part, hindi lang naman tayo yung pinoprotect ng bakuna, kundi yung mga taong nagpalibot sa atin. So, yun. Ganun rin yun. So, isipin nyo na lang, kung nabakunahan kayo, so, yung risk na mataas, malolower niya. Although, hindi naman yan assurance na hindi kayo magkakasakit pa rin ng COVID.
Pero yung chance na maging critical or maging malala is lower than before kasi yun yung promise ng vaccine. So, since na pre-inject ka na or parang nag-react na yung body mo sa ganitong type ng virus. So, may idea ka na ano na lang to, ganito na lang yung pag-resolve nito. So, ganun yung naging isip ko sa vaccine. So, kape muna guys. Sarap ng black coffee. Continue pa rin yung IF. Intermittent fasting. So, yun. Smooth naman yung bakuna. Okay. So, now, proceed ko lang sa day 1 side effects. Kagabi, medyo nahirapan ako natulog kasi yun nga, yung arm ko is discomfort. Medyo nagnanam siya. Tapos, masakit. Masakit siya na kinold compress ko to after nung dumating ako sa bahay, cold compress para malesen yung effect ng kasi same with kids, magpa-vaccine sila, cold compress yung sinasuggest. So kino-cold compress ko rin yun ng around 15 minutes. So even though nag-cold compress na siya, pa rin, masakit pa rin. Masakit siya na bearable naman. So yun, parang may liquid lang na nandito pa. Ayun. So, sa feeling wise, wala namang pagkakaiba. Meron lang slight na sa monitoring ko kasi yung heart rate ko nag-increase siya. So, yun for observation pa rin. So, check ko na lang yung BP after making this video. So, yun, first night, medyo bitin ako sa tulog kasi yun nga, medyo masakit. Tapos nung kinaumagahan na, nung kadlaw na, na siya, nanam. So yun, currently ngayon, okay naman yung pakiramdam ko. Smooth naman. So wala namang after nun sa vaccination, nag-headache lang ako. Siguro sa init yun ng panahon. So yun, siguro kasi maraming factor pag nag-headache ka. Or isang nakikita ko is hindi ako nakabaon ng tubig sa duration na pagpunta ko doon. So yun, lack of water is also resulting to headache. So yun siguro yung nakita ko. So I'm not a medical doctor doon sa mga side effects. Pero yun yung sa experience ko, shinare ko na lang kasi baka excited kayo na magpa-vaccine na ganun. So, yun. Yun lang po yung day 1 experience ko. So, isi-share ko pa kung ano po yung mga further observation ko sa katawan ko regarding sa vaccine na AstraZeneca. So, yun. Naging side effect sa akin is headache. Tapos, yun. Medyo luya yung katawan currently. Luya. Tapos, yung pulse per minute medyo mataas siya, normal. So siguro sa lahat na to is since I'm nasa pain kasi ito nga medyo nagnanam, siguro yun yung factor kung bakit tumaas yung mga vital signs. So possible po yun. So guys, I would recommend if you can get the vaccine now, wala nang pili-pili kasi AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, both are advantage po yan sa atin currently para ma-minimize yung risk. So I know the risk na pwede rin na baliktad, either risk na pwede ka ma-shorten yung life mo sa vaccine or the other way around. Pero the experts are already studying about that. So walang problema yan. So guys, thank you Res Bakuna and Cebu City Government for your program. Very effective po siya. Thank you, guys. Okay? So, for more videos po, follow ko na lang yung mga days after na
side effects na nararamdaman ko. So, this is day 1. So, hopefully, you can follow me through the path. So, keep safe and stay at home. If I get vaccinated, pwede bang remove yung mask? No, 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 no. Mask is mandatory pa rin po. So, yun, mask and face shield. So, it doesn't, yung bakuna, hindi yan nakakapagwala sa COVID. Nakapag minimal lang yan ng risk. So, you still need to take the safety protocol, yung social distancing, face mask, and face shield. Yan. So, minimal lang, Okay? So, thank you, Cebu City Government and Res Bakuna. Your program is very effective and smooth po yung pag-transact ko. Walang naging issue. Thank you and salute to the doctors, to the frontliners, to yung mga nagtrabaho dun sa Res Bakuna program. Guys, you did a great job. Thank you and bye!